Yakapin ang kalikasan at isulong ang kabutihan. Karapatan ay ating ipaglaban, sang nilikha ay aalagaan. Sabayan ang ikot ng mundo sa pagpantay ng pagbabago. Halina't lumahok at manindigan, buhay at kalikasan ay ipaglaban. Sabayan ang ikot ng mundo sa pagpantay ng pagbabago. Halina't lumahok at manindigan, buhay at kalikasan ay ipaglaban. May attempt, sabi natin before, na ilip yon sa pamamagitan ng Provincial Council, pero na pigilan natin yon, no? Dahil sa labi natin na veto ng Governor yung paglip ng Sangguniang Panlalawigan. Pero kaya lang, nung August last year, may desisyon yung Court of Appeal kasi yung SMI through the IP groups nag-file ng case sa itong provision ng NFI Code ng South Cotabato ng ban sa in-pit mining. Natalo sila sa Regional Trial Court at umakyat sila sa Court of Appeal. So noong August, nag-decision yung Court of Appeal na valid yung ban ng open pit mining ng South Cotabato, pero ilimit lang sa small scale. So in effect, yung malaking mining company, mining project sa like SMI, hindi mag-apply sa kanila yung ban sa open pit mining. Yun ang parang sa side namin, yun ang napakalungkot, hindi magandang nangyari. No? Kaya ngayon may move kami na ibang pamamaraan na paano mapigilan to. Ano? So isa sa mga pamamaraan namin ngayon na ipa-cancel namin yung FTAA ng SMI dahil sa pananaw namin, pinag-aralan namin ng ilang buwan, ilang taon, na hindi valid yung pag-extend. Yung mining area, around 10,000 hectares, no? At nasa on top ng bundok, 1,500 meters, very steep slope. Ang imimina nila doon ay copper and gold, no? Pero yung mining area on top of a mountain, sa boundary siya, mainly sa Tampakan, pero nagko-cross siya sa Sarangani Province, sa Davao del Sur, sa Sultan Kudarat, tapos Tampakan is South Cotabato mainly. Tapos, yung problema doon, kasi headwater siya, source siya ng tubig ng 6 na river, tapos part siya ng at least 3 malaking watershed system sa area. Kaya kapag ginalaw mo doon, naglagay ka ng tailing pond, ng malaking source ng acid mine drainage, no? Maapektuhan mo hindi lang sa area na yon, kundi yung mga paputahan ng dalaluyan ng tubig, no? At kung may mapa lang, may pakita ko ang lawak-lawak ng daluyan ng tubig, ano? Tsaka on top of a mountain na may mga fault line siya sa area mismo, tsaka sa alongside, malapit sa area, may malalaking fault lines. Kaya parang naglalagay ka doon ng malaking time bomb na it's a matter of time. It's not a question of whether it will happen or not. It's a question of when na babagsak yung tailing pond, yung mga acid doon, mine drainage, mabababa talaga sa hindi lang doon, bababa doon sa kung saan pupunta yung tubig. Tsaka yung problema ng acid mine drainage, alam natin, hindi yan tatagal ng hundreds of years lang, kundi thousands of years yan bago mawala. Ano? Kaya seryoso siya, kahit anong
kalaki pa makuha nating copper and gold doon. Yung cost sa environment, ang laki-laki, hindi mabayaran ng anumang gold makukuha nila doon. Ano? Mahalaga ito kasi sa ngayon kung hayaan lang natin yung gobyerno at mga malaking interes sa negosyo ang magdidesisyon para sa atin. Mas palaging sinasabi ko, good luck na lang tayo. No? Dapat makialam talaga tayo para gisingin natin at bigyan natin ng samaman pakinggan ng gabay. Dahil ang gobyerno naman natin ay gobyerno ng mga tao. No, hindi lang gobyerno na sumasabay sa gusto at interes ng malaking negosyo. Dapat ang pakinggan nila ang mga karamihan ng mga tao at para sa kabutihan ng buong tao, sa katauhan at buong sanlilikha. Hindi lang sa ngayon, sana yung government natin, hindi lang na maggagawa ng project for the benefits in the immediate future, to solve immediate economic problems. Sana titingnan din yung long-term effect ng mga projects, kung it's worth it ba na makinabang tayo ng billion ngayon, pero yung iwanan nating pinsala at cost, hindi lang sa ngayon, kundi thousands of years ay mas malaki, no? Nagperma ng extension, ang director lang ng Mines and Geoscience Bureau. Para sa amin, ang proper authority, ang proper na mag-sign ng extension ay yung presidente. Dahil yan ang nakasaad sa Constitution. Kaya ngayon, ang araw na ito, pupunta kami sa office ng Malacanang, hilingin namin sa presidente na i-cancel niya yung extension. Dahil unang-una sa lahat, hindi ang presidente ang pumirma. So, hindi valid yung extension. Oo. Tapos yung rason pa na ibinigay doon, hindi tamang rason dahil force majeure daw. Wala namang mga disaster o mga acts of God nangyari sa loob ng exploration nila. Tsaka, di ako sigurado kung nagsimula na silang development. Ano? So, yun ang parang move namin ngayon at patuloy pa rin ang mga tao doon na ayaw na matuloy itong project dahil malinaw sa amin na malaki talaga yung masamang idudulot sa kalikasan, sa mga tao, sa kabuhayan, sa pinagsisimulan ng mga pagkain natin, mga food basket natin at yung iba pang masamang epekto ng project na ito. Sana respetuhin nila yung mga tao doon at mga local government units na ayaw sa project na ito. Huwag ipipilit, parang isasakal sa mga tao na ayaw. Kahit pagpunta sila doon, magtanong sila sa mga tao, sa mga local government officials, yung totoo na pagtanong na walang pressure, alam nila yung boses ng South Cotabato at mga karatig na probinsya. Kami nga, mga obispo na kasama namin mga pari, mga religyoso at mga laiko. Yun ang dinadala namin sa presidente ng ngayon na sana pakinggan niyo po kami, mga tao doon. Saan andito yung project at kami ang maapektuhan. Hindi lang sa ngayon, hanggang sa kinabukasan sa mga kaapo-apuhan namin. Sana wag nang ituloy, itigil ang proyektong ito. Yung problema sa South Cotabato, hindi lang to problema sa South Cotabato. Nagkatipon-tipon yung ibang-ibang mga environmental advocates last week doon sa Jensan for Eco Summit. Doon naging malinaw sa akin na
yung problema namin ay ganun ding problema hinaharap ng ibang mga diocese, mga probinsya sa Mindanao. At sa palagay ko, ito rin ang problema ay hinaharap ng iba, ang problema ng MIMA at may ibang hamon sa kalikasan. Sana yung mga nakikinig ngayon, sana huwag nating hayaan ang gobyerno. No? Huwag natin silang pabayaan, baka maging hostage lang sila o baka mapakinggan lang nila ang malaking negosyo. Sana hindi tayo manahimik. Kahit kukunting boses natin, maliliit, pag-ipon-ipunin natin, pag-tipon-tipunin natin, para maging malaking boses siya na pakinggan ng gobyerno. At sana ang gobyerno ng binoto ng napakaraming milyong botante, sana makinig din sa maraming boses na nagluklok sa kanila sa katungkulan at hindi makinig sa ilan, ang marami lang ay ang pera at ang kapangyarihan. No? At tayo na meron lang tayo boses at marami tayo noon, maliliit, sana pakinggan.